Let's reset the facts kasi importante ang context. Ang International Criminal Court issue ngayon ay hindi abstract, hindi ito academic debate. Ito ay tungkol sa kung sino ang lumalaban at sino ang kusang sumusunod. Unahin natin ang Russia. Noong naglabas ang ICC ng arrest warrant laban kay Vladimir Putin dahil sa illegal deportation ng Ukrainian children, hindi nakipag-dialogue ang Russia. Ang ginawa nila, retaliation. Kinulong in absentia ang ICC prosecutor at 8 ICC judges. Sinentensyahan ng hanggang 15 taon. Tinawag silang kriminal. Nilagay sa international wanted list. Ang mensahe ng Russia ay diretsyo. Wala kayong jurisdiction sa amin at kung ipipilit nyo, kayo ang mananagot. Ngayon, ang United States of America, mas pino, pero pareho ang linya. Noong 2024, naglabas ang ICC ng arrest warrants laban kina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Yoav Gallant para sa alleged war crimes sa Gaza. Israel is not an ICC member. The United States is not an ICC member. At para sa US, ang warrant na iyon ay hindi lang tungkol sa Israel. It was about precedent. Kung papayagan ang ICC na mag-issue ng warrants laban sa leaders ng non-member states without consent, then no allied leader is safe. Kaya ano ang ginawa ng US? Hindi kulong, hindi trial. Sanctions, visa bans, asset freeze, financial isolation. Ang ICC judges at prosecutor na sangkot sa warrant, tinamaan. Ang mensahe ng United States, you do not get jurisdiction over us or our allies from a court we never joined. This was not framed as morality. This was framed as defense of sovereignty and consent. Importanteng linawin ito. Ang sinasabi ng US ay hindi walang dapat managot. Ang sinasabi nila ay hindi kayo magpapasya para sa amin. This is assertion of jurisdiction. This is state power. Ngayon balik tayo sa Pilipinas. Hindi na tayo ICC member. Nag-withdraw na tayo. Wala na tayong treaty obligation. Pero anong ginawa natin? Our president surrendered Duterte. Our institutions facilitated it. Our bureaucracy complied. Walang sanctions, walang threat, walang retaliation. Sumunod tayo kahit hindi na required. Kaya ito ang hindi komportableng tanong. Kung ang Russia ay kayang ikulong in absentia ang ICC officials, kung ang United States of America ay kayang isanction ang ICC officials kapag tinamaan ang kanilang ally, bakit ang Pilipinas ang kusang yumuyuko? International law is not just about ideals. It is about consent, power, and practice. At sa larong ito, ang malakas nagsiset ng hangganan. Ang mahihina nag-over-comply. And the final legal truth. Ang tanong ay hindi kung may prinsipyo ang ICC. Ang tanong ay ito, kung mismong mga superpower ay lumalaban kapag sila ang tinamaan, bakit ang Pilipinas ang nagbubuhat ng moral burden na ayaw nilang pasanin? That is not rule of law. That is asymmetric obedience. At sa international law, ang sobrang pagsunod, lalo na kung wala ng obligasyon, ay precedent laban sa sarili mo. Another day, another regal POV.